asin na madalas ay pampalasa ng pagkain, pwedeng-pwede ring ihalo sa inumin. At dito sa isang kapihan sa Caloocan, hindi nga raw basta-basta ang ginagamit nilang asin. Ito ay bibihirang gamitin at tanging sa Pilipinas lamang matatagpuan, ang asin tibuok. Dito yan masusubukan sa kapihan ni Rex at Freds. We encourage everyone to support local products na meron tayong sariling atin kagaya ng asin tibuok na hindi lang po siya inihahalo sa mga pagkain at po pwede rin po siya sa mga inumin. Subukan natin ang kape nilang may kakaibang twist at iba pang pagkain na inihahain nila dito sa agahan natin. My friend! Kasama natin this morning, Rex and Friends! Good morning! Good morning. Good morning po. Nako naman, ang galing ng inyong business na ito at napakababata nila. Ang tapang nyo. 2021 nagkakilala sila. Habang correct. sila buo nasa biyahe. Correct. Pero nagkataon nasa area kayo, dito sa barangay ba kayo nakatira? Yes po, yes. Ayun. Okay. Ayan. So, paano nyo naisipan na, tara, friend, negosyo tayo? Paano? Mahilig po kasi talaga kami mag-coffee. Kahit na nasa travel po kami, madalas po nag-explore kami ng mga coffee shop, tapos itatry po namin yung mga kapihan nila. Ayun. Nag-aral din ba kayong maging barista? Ako wala po, personally. Wala talaga ako experience. so, Lang talaga ako mag-coffee. Oo. So, ano ang role nyo sa business nyo? Like, ikaw? Ako kasi... Rex po. Ako po si Rex. Yes. Bali, ako po kasi yung sa marketing talaga. So, hindi ko niche yung paggagawa ng coffee, pero may liga ako mag-kape. Okay. So, ikaw lahat sa marketing. Yes. Labaskas. Paano sa Menu. food prepare? Menu. Sa mga pagkain. Sa kape. Sa food. Ayun po, bali ako po may experience as barista and manager po sa isang coffee shop na kilala rin po ako po. Okay. Okay. Sarap yan. Kasi kilalang barista. Okay. And then, paano kayo nag-start? Kasi syempre ito may pwesto na agad kayo eh. Yung iba kasi my friend, diba? Nag-umpisa sa bahay muna or huwag muna tayo mag-ano or di kayo yung digulong muna, may bike lang, sa likod ng Or kotse. booth, Yun yung mga mga nauuso kiosk. ngayon. Oo. Pero kayo, wow! May pwesto agad. Nung simula po, wala pa naman po kami pwesto. Online din po siya. Nag-start po kami nung pandemic. Kasi usually po, that time kasi wala pa talagang, like po ako noong time na yon is wala po kami pasok sa trabaho. Yes. Kasi So, na kailangan namin ng alternative income. Yes, yes. Kailangan nilang mag-pivot, my friend. Kasi kung hindi, wala kang kakitain. Ay maraming kailangan mong bayaran. Tama. Eto At ito na. nga mga kabarangay, kakaiba ang kanilang mga inihahain na mga coffee concoctions nila rito. Ito ay, ang ilan dito ay may asin. Hindi Ito. naman asin ha, kundi asin, lapit tayo, yan, asin tibuok. Yes! Asin tibuok! Sinong may alam dyan? Sinong may idea Ay, dyan? siya po talaga. Bakit? Kasi yan Rex! ba ay mula sa inyong province? Anong pinagmulan yan? Ayun, kasi sa childhood ako kasi galing talaga ako sa province. Ayun. Sa Roa City, Capiz. Roja City, okay. City, Capiz, medyo malapit kami sa Bohol. So, doon kasi nung kabataan ko, ng mga tag dito, elementary days, yung lugaw kasi namin doon wala talaga lasa. Yung lugaw doon. So, ang ginagawa doon, meron kasi asin tibuok doon sa bahay na. Ginagawa ng nanay ko, hinahalo lang yun doon sa lugaw. And then yung lugaw na yun, Magkakalasa na. siya. Ang ganda naman ng childhood nito. Oo, yung natural na linamnam. Yes po. And then, ang gagawin din sa tibok, kung gasa na lang, okay na yan. Kasi hindi naman siya usual na asin na natutunaw kagad pag nabasa. So, mga kabarangay, you see? Really, kung babalikan mo ang kultura natin bilang Pilipino, yung kinalakahan natin ng mga pagkain, pwede nating maisip palang maging business. Kumusta ang response ng inyong mga suki dito sa coffee nyo na merong tibuok? Actually, nawiwirdoan po sila sa Itsura. Sa itsura po. Yes. Nagtataka sila kung ano daw po yun. Hindi sila familiar. Yes. Kahit ako po, hindi po ako familiar yan. Siya lang nag-introduce sa akin. So, Malalaki tipak yan eh. Mas malalaki yung Oo, matigas mas pa ito malalaki, eh. oo. Ito kasi yung lumad eh. Ito yung lumad. Oo, yan yung binabalot kasi sa lumad talaga eh, parang putik, ganyan, di ba? Pero putik na ano yun ha, maganda, hindi yun parang pang food grade. Ginagamit na naman kanin nung ninunuan natin. Pero ako, I have to admit, ngayon ako nakakita ng bilugan. Na bilugan. Kasi usually, tipak-tipak yan. Parang Oo. sa mga stalactite. Parang ganito, yan, ito siya. ganyan. Para Ito sa siya. quarry.
Kumuha sa quantity pag timbang na bato. Parang Pero ito cement, kasi- parang bato na piniyak-piyak pala to, no? Okay. So, Ayan. nawiwirduhan sila. Pero nung natikman, anong naging reaction nila? Ayun, kasi ako personally mahilig ako sa salted caramel. Oo. And then syempre dito sa atin, hindi alam kung ano ba yung tibuok na yan. So pag tinry nila, ibang-iba siya, ibang-iba yung lasa ng pagka-saltiness Maalat niya. alat. Ibang alat. Yes, pa meron siya May smoky taste! Ayan na! Okay. Itong mga coffee concoction natin, alin dito na ang merong asin tibuok? Ito po, tsaka itong ice blended then over Yan, ice iwan mo po. nga lang kung ano masasabi Then mo ito. Perfect sa mga salted caramel, di ba? Yes, ito na. So, ipapakita na natin kung paano nila binubuo yung kanilang salted caramel para at least you have an idea Oo. paano nila hinahalo yung ating asin tibuok. Okay, so meron na tayo ditong espresso. Anong isusunod mo dyan, my love? And then lagyan po natin ng ice. Sa yelo. Lalagyan ng yelo. Apo. Oh, sige. Grabe, ang saya! I'm excited! Tapos lagyan natin ng salted caramel po on the Yan, side. caramel. Ang asin tibuok kasi ano yan pag sinabi natin artisanal, ibig sabihin walang bahid o Yes, halo or yes. walang kinalaman. Hindi ito nabuo gawa ang gamit ang makina, anything Oo. industrial, kamay or natural. Yes. Di ba? Handmade and natural organic. Oo, Yes. yun. Yes. Imagine. Lagyan na po natin Tapos sa lalagyan na. pinaka- Paano mo ilalagay? Sige. my love, Lagyan natin. unahin mo Ito na yan. Ito yung Ayan na. tibuok. So ito ay itinuturing na isa sa mga pinakamahal na klase ng asin. Correct, At correct. rare, medyo rare ito So paano natin na manage yung cost? Oo nga, kasi mahal ang yung asin tibuok Dahil nga, talagang rare ang pagkakagawa niyan, kaya po ganun yung presyo niya. Tapos talagang natural siya. Yes po. Bali, with regards naman dun sa pricing niya, no, tinatama lang din namin yung price niya sa tingin namin mabibili din talaga ng mga tao. Oo. Yung quality din ng coffee na yon. So, hindi rin siya, yung salt kasi hindi naman isang buong bloke gagamitin natin para sa isang drink. Oo naman, hindi naman yung bloke, kundi puro lasang asin na lang yun. Nakita niyo naman, parang pa-cute-cute lang. Cute-cute lang. Tapos syempre, cute-cute lang. Cute din ako. Kaya. So ito ito rin meron itong isa yung asin tibuok. Ayan, Nasa subukan baba natin, po yung subukan espresso. natin. Uy, wow, Ito ang anong sarap. klase, anong kape naman to? Ito naman po yung tibuok salted caramel, blended naman po siya. So meron Salted tayong caramel. over ice and then meron tayong ice blended. Patikim nga niyan. Masarap to. Masarap na tong masarap na tong ice blended. Ito ay? Ice blended po. Itong isa ay? Over ice. Over ice. May ganun pala. Why not? Naglalaban kasi yung alat tsaka yung tamis. Yung kape, naroon. Oo, hindi pwedeng mawala. Sige, halika na. Nandito yung kanina Ito yung sa'yo Sarap! Pagkakita natin to. Hindi, tingnan mo na! Ay, pala. Ayan na. Dali, kukunin ko lang to kasi para gamit tayo. Napakagaling! Okay, bakit importante sa inyo, lalo na sa'yo, na ma-share yung asin tibuok? Ayun, aside sa hindi kasi nila, yun nga, sa dito sa Metro hindi talaga alam yun. Aside sa childhood ko siya, pag sa tuwing pinapresent namin or ina-offer namin yung asin tibuok, nakakapag-share kami ng knowledge sa kanila na meron palang may pagyayabang yung sa atin, sariling atin. Yes. Na itong asin tibuok na to originally, sa Pilipinas lang siya nagagawa. Correct, And specifically agree. in Bohol. So itong Boholeños na to, or sa Bohol na to, Oo. iisang family na lang yung gumagawa ng asin Oo tibuok. nga araw eh. Sana hindi So, saan mawala. nakukuha yung asin tibuok? Sa Bohol din po. Sa Meron Bohol. kami supplier Magkano yung sa ganyan? Yung isang ganyang bilog? Yung Sa isang Bohol. ganyang bilog, nag-range siya ng nasa 800, 700 to 800. Pero meron kasi yung ibang nagbebenta na umabot siya ng up to 1,400 siya. Yeah. Pero ano naman parang kaunting ano lang naman diba? A dash lang o sprinkle lang or kaunting pagkatagkad lang na asin. Oo. So, alin bukod sa mga kape, may mga pagkain tayong inihahain dito. May asin tibuok di ba yung mga pagkain dito or hindi naman Ay, hindi naman po. Sariling Ito, ano na to? po namin sila. So, ito naman po yung creamy seafood linguine namin. Yun. Creamy. Creamy seafood linguine. No, tapos itong isa, Yung my isa love. naman po is, Version po namin ng Amatriciana, which is yung sisig Amatriciana. Wow! Ayan naman, Pinay na pinay. range ng prices natin. Paano ang ginagawa nyo?
So, ang range of prices kasi namin, binibase din namin sa kung ano yung mas afford. Kumbaga, Ano yung pinakamababa at pinaka medyo mataas? milkshake po. yung So from what price to what price kayo? 120 to 160 pesos. Wow, not bad pa rin. I mean, quality pa rin yung kanilang Oo, ibinibigay. quality. Ano ang natutunan nyo dito sa inyong, hanggang ngayon, natututunan nyo pa rin dito sa inyong negosyo? To develop po yung product namin na mas mapabuti namin yung quality tsaka In yung short, service. parang hindi kayo dapat tumigil na Opo, to develop. Yes po, opo, ganun po. May tanong mula sa mga kabarangay natin dun sa kabilang barangay. Nauubusan ba kayo ng asin tibo? Kasi isa na nga lang ang gumagawa eh. Posible yun eh, diba? Sana hindi mawala. Sana hindi mamatay yung legacy, may pasa. Oo, correct. Pero maganda ginagawa niya kasi Binubuhay mo eh. Binubuhay niya. So paano yun? May, ano pa naman, meron pa naman nabibilhan? Meron naman po. So, hindi namin siya hinahayaan na niya. Yung etong supply namin or yung Alternative staff namin. So, naghanap pa kami ng alternative na supply. Kasi, Yes. sa Bohol kasi, merong limitation sa pagbili ng tibo. Oo. Hindi pwedeng maramihan. Hindi pwedeng maramihan. Hindi pwedeng manobulto. Opo. Yes po. Aba, okay din para lahat makatikim ng asin tibo. Kasi Tama. alam ko rin, my friends, sa mga restaurant, marami na rin gumagamit yan eh. Tama. oo. Ayan! Anong payo ang may bibigay nyo sa mga magkakaibigan tulad nyo na gusto Kasi mahirap. mangahas, gusto nilang attempt na magkaroon my ng friend, negosyo? kadalasan, nagkakalimutan ng bilang magkaibigan Oo. pag may negosyo. May gano'n na ba kayong... Tiwala lang po. Tiwala. Paano ang tamang tip para maging maayos ang inyong samahan bilang negosyante at bilang magkaibigan? Teamwork, tsaka kung may mga disagreement man, kailangan lang talaga pag-usapan na maigi. May dadagdag ka doon, Rex. Ayun, so discussion na din talaga. Communication talaga, yun talaga yung key para sa isang magandang business, sa pagsasamahan, and also sa pagmamanage ng business. Totoo. So, hindi dahil sa meron kang umangat ka or wala kang ginawa. Mas marami akong alam sa'yo, makinig ka sa akin. Mas marami akong experience sa'yo, makinig ka sa akin. May ganon. So, yun yung pinaka dapat iwasan din kasi lahat na pag-uusapan. Totoo, Hindi totoo. lahat nadadala sa init ng ulo, hindi lahat nadadala sa pagtatampo, lahat kasi nadadala sa pag-uusap. Tsaka paglalambing, lambingin nyo kami. Parang may pinaghuhugutan. hindi pa kasi parang ang dating, relationship din siya. Sa lahat ng klase ng relationship, ganun ang nagiging ano, no? Hi! Sa mga naman dyan na profile, mga Kanet 25. This is Love Anyo Verbo. For more love, Tunipet, and Song updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.